Mainit ang simoy ng hangin sa makipot na eskinita ng Barangay San Lorenzo, isang looban sa Maynila na tila nalimutan ng gobyerno. Sa bawat hakbang, kasabay ng alikabok ang alingasaw ng basura at usok ng nilulutong tuyo. Dito nakatira si Eliza, isang 22 taong gulang na ina, payat at maputna at tila mas bata sa kanyang edad dahil sa matinding pagod. Bitbit ang isang timba ng yelo. Binabaybay niya ang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at karton. "Yelo po, 5 piso lang po. Malamig pa, sariwa pa." Sigaw niya habang ang pawis ay pumapatak mula sa kanyang noo. Wala pa siyang almusal, pero kailangang magbanat ng buto. Sa kanyang kaliwang braso, nakasling ang maliit na bag na may 3 plastik ng yelo, ang natitirang paninda ngayong umaga. Sa kanto, nakasalubong niya si Aling Bebang, isang matandang kapitbahay. "Eliza anak, eto o, 2 yelo. Ilista mo na lang muna, ha?" Anang matanda may lambing sa boses. Tumango si Eliza. "Opo, Aling Bebang, salamat po." Sa totoo lang, hindi na niya alam kung kailan pa mababayaran ang mga lista, pero hindi siya matatanggi. Alam niyang hindi ring sapat ang kita ng matanda mula sa pamumulot ng plastik sa umaga. Pagbalik niya sa kanyang barong-barong, sinalubong siya ng iyak ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. "Lian, andito na si Mama." Bulong niya habang binibitawan ang timba at dinampot ang umiiyak na bata. Mainit ang katawan nito. Wala silang thermometer, pero batay sa karanasan, alam niyang may lagnat na naman ang anak. "Lian, sandali lang ha. Gagawa tayo ng paraan." Pinadede niya ito ng tubig sa bote. "Gatas? Matagal na silang walang gatas." Sa gabi, pinapainom na lang niya ng maligamgam na tubig para mapatahimik. At minsan ay pinapatulog habang yakap-yakap. Sa isang sulok ng bahay, may isang supot na may lamang 2 diaper, huling tira. At sa tabing mesa, may isang basyong lata ng gatas na di na rin mapakinabangan. Umupo siya sa sahig, hinugot mula sa ilalim ng kulambo ang isang pouch na yari sa lumang damit. Binuksan ito at isa-isang binilang ang laman. Piso, 5 piso, 10 sentimo at 25. Umabot sa 37 piso at 50 sentimo. Napahinga siya ng malalim. Makakabili pa siguro ng 3 piraso. Sapat na muna yon, kahit ilang araw lang. Mahina niyang sambit. Tila pinakikinggan ng dingding na karton ang bawat salita. Hapon na nang siya'y muling lumabas. Nakatalukbong ng lumang jacket at may bitbit na supot ng barya sa bulsa. Lumakad siya patungo sa palengke. Bitbit sa dibdib ang anak. May lampin lang ito na manitis at basang-basa na dahil sa paulit-ulit na pag-ihi. Mahinang-mahina si Lian pero tahimik lang sa kanyang pagkakaalalay. Sa isang maliit na sari-sari store na may karatulang bukas 24 oras, lumapit si Eliza. "Manang, may 3 pirasong diaper ba kayo? Yung pinakamura po?" Iningnan siya ng matandang tindera. Tinapik ang mesa sa katumango. "Meron, day. Piso po ang isa. Anong size?" "Small po, yung pang 6 months." Binunot ni Eliza ang mga barya. Inisa-isa niya ang mga ito sa harap ng tindera. Mga maruruming barya, may kalawang ang ilan, pero maingat niyang iniayos. "Pai 37.50 po lahat. Yan na po ang lahat ng pera ko." Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng jeep sa malapit. Sa likod ni Eliza, walang kamalay-malay siyang pinapanood ng isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na polo at light khaki pants. Nakasuot ito ng cap at reading glasses. May bitbit na eco bag na may laman lang na tubig at biskit. Malinis ang tindig, matikas pero may tanda. At sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot na natatakpan ng katahimikan. Siya si Sebastian Vargas, ang CEO ng Vargas Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng logistics at retail sa bansa. Ngunit ngayon, sa araw na ito ay hindi siya boss. Isa lang siyang lumang lalaki na naghahanap ng alaala sa mundong kinalimutan na ng maraming mayaman. Pinanood na si Eliza kung paanong maingat na nagbayad, kung paanong iningatan ang sukli, at kung paano niya sinulyapan si Lian na tila humihingi ng paumanhin sa kanyang anak. "Pasensya ka na anak ha, bukas ulit tayo maghahanap ng gatas. Sa ngayon, may diaper ka na, hindi na masakit sa balat mo."
May mapait na ngiti si Eliza habang inaayos ang diaper sa loob ng plastic. Salamat po, Manang. Bago pa siya makatalikod, bahagyang nagtagpo ang paningin ni Eliza at ni Sebastian. Ngunit agad itong umiwas, nagkunwaring abala sa paghahanap ng candy sa estante. Tahimik na lumakad si Eliza paalis. Si Lian ay nakayakap sa kanya, parang alam na ligtas siya sa bisig ng ina. Sa isip ni Sebastian, narinig niya ang boses ng kanyang sariling ina. 15 taon na ang nakalilipas. Yung mga huling araw nito sa lumang kariton nila noon sa Tondo. Naaalala niya ang parehong pag-aalalay, ang parehong sakripisyo. Hindi siya umalis agad sa tindahan. Sa halip, lumapit siya sa tindera. Manang, kilala mo ba yung babaeng yon? Si Eliza? Oo, kawawa nga yun. Wala nang asawa, may anak pa. Pero mabait, hindi nagrereklamo kahit minsan. May trabaho ba siya? Wala ho, naglalako-lako lang ng yelo. Minsan sa kariton ng kapitbahay, pero madalas nauubusan ng paninda. Tumango si Sebastian. Salamat po, huwag niyo lang pong sabihin sa kanya na nagtatanong ako. Naglakad na siya palayo, pero sa isip niya, nagsimula ng tumibok ang isang plano. Hindi para iligtas ang isang babae, kundi para palaganapin ang ganitong kabutihan sa lipunan. Pero nagsisimula ito sa isang ina at sa kanyang huling barya. Maaga pa lamang ay gising na si Eliza. Wala pang sikat ng araw, ngunit gising na ang diwa niya. Pilit na sinusuri kung paano pagkakasyahin ang natitirang 20 piso sa kanyang bulsa. Nakaupo siya sa gilid ng banig habang nakahiga sa tabi ang munting katawan ni Lian na may bahagyang lagnat. Nilalambinan niya ito ng dampi ng malamig na bimpo sa noo. Pasensya ka na talaga, anak. Kahapon lang tayo bumili ng diaper, pero kailangan na ulit ngayon. Mahinang bulong ni Eliza habang pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Sa maliit na plastic na may zipper, muli niyang binuksan ang kanyang kabuhayan, ang pouch na puno ng mga barya. Wala nang kasiguraduhan sa araw-araw, walang permanenteng pinagkakakitaan. Yelo ang kanyang ikinabubuhay, ngunit dahil tagulan matumal ang benta. Kahapon ang lahat ng kanyang nalikom ay napunta na sa diaper ni Lian. Ngunit ngayon, kailangan niya ulit. Hindi niya matiis na muling balyutin ng basang lampin ang anak. Bawat sentimo, bawat baryang pinaghirapan niya ay mahalaga. Isa-isa niyang iniayos ito sa harap. Sinuri at binilang. 5, 10, 25, piso, 15, 30, 35, 36, 37, 37 at 50 sentimos. Mahina niyang bulong tila isang dasal. Napatingin siya sa anak, saka ngumiti kahit hirap. May diaper ka na ulit, anak. 3 siguro, sapat na muna. Hindi naglaon, muling bumalik si Eliza sa parehong tindahan. Ang anak ay karga-karga pa rin, nakabalot sa lumang kumot. Tila mas matamlay ngayon si Lian, marahan sumisinghot at nilalabanan ang lagnat. Pinilit niyang ngumiti sa tindera upang itago ang kaba sa dibdib. Manang, 3 diaper po ulit, yung pareho lang po kahapon. Ang matandang tindera ay tinanguan siya, saka inilabas ang diaper sa ilalim ng mesa. 3. 57 piso, anito. Walang alinlangan, inilabas ni Eliza ang kanyang mga barya. Isa-isang inabot, mainat at may niting mapakla. Pasensya na po, puro barya na naman. Walang problema, anak. Mas okay pa nga ito sa pekeng pera ng iba, sagot ng tindera habang binibilang ang coins. Sa likod ng tindahan, nakaupo sa bangkito ang matandang lalaking muling dumating, si Sebastian. Sa kanyang harapan ay isang plastik ng biscuit na hindi pa nababawasan. Nakasuot pa rin ito ng simpleng polo, pero may bit-bit na maliit na notepad kung saan siya sumusulat ng ilang obserbasyon. Tiniigan niyang mabuti ang kabuuan ng tagpo. Sa bawat kilusan ni Eliza, naruroon ang dignidad at kahinhinan. Walang himutok, walang reklamo, walang galit sa buhay kahit binubugbog ito ng tadhana. Nang makuha ang diaper, dahan-dahang isinilid ni Eliza sa lumang eco bag at tinabing ang mukha ng anak sa malamlam na araw. Salamat po ulit, Manang. Balik po ako bukas kung matabenta po ng yelo, ani Eliza. Sige anak, ingat kayo, mahina ang ulan, baka magkasakit palalo si baby.
Habang papalayo na si Eliza, napansin ni Sebastian ang panandaliang paghinto ng babae sa may poste ng kuryente. Hinugot nito ang isang sachet ng pulbos mula sa bulsa at isinaboy sa isang basong may tubig. Gamit ang daliri, hinalo ito at ipinainom sa anak. Gatas ba yon? O gamot? O vitamins? Hindi niya tiyak, pero ramdam niyang desperado na ito. Kinagabihan, sa loob ng kanyang barong-barong, pinapalitan ni Eliza ang diaper ni Lian. Malamig ang gabi at patak-patak ang ulan mula sa sirang bubong. May balde sa gilid ng silid para saluhin ang tubig, ngunit bahagyang nababasa pa rin ang mga sulok ng kanilang banig. Anak, konting tiis na lang ha, aniya habang pinapalitan ang lampin ng bagong diaper. Sa tabi, may pinainit siyang sabaw na Yun lang ang kanilang hapunan. habang pilit niyang sinasandalan ang sarili sa dingding, naroroon pa rin ang bigat sa dibdib. Ngunit napalitan ng kunting ginhawa dahil kahit papaano, malinis na ulit ang anak. Maya-maya, narinig niyang may tumapik sa pinto. Tok, tok, tok. Sino po yan? Tanong ni Eliza. Si Aling Bebang ito, Eliza. May ibibigay lang ako. Binuksan niya ang pinto at nakita ang matanda na may dalang supot ng tinapay at 2 sachet ng kape. Nay, para po saan ito? Galing daw yan sa lalaki kaninang napaupo sa tindahan. Iniabot sa akin, sabi ibigay ko raw sa'yo, pero wag ko raw sabihin kung sino siya. Napakunot noo si Eliza. Ha? Sino pong lalaki? Yung matangkad, maputi, may bitbit na notebook. Ewan, hindi ko rin kilala, pero ang bait. Sabi niya, araw sa batang may lagnat. Napatitig siya sa tinapay at sa kape. Gusto niyang tanggihan, ngunit nakita niya si Lian na gumagalaw at tila mas naging panatag. Kaya't tumango siya. Salamat po, Nay. Pagkatapos maisara ang pinto, naupo siya sa gilid ng banig, tinikman ang tinapay at pinainit ang tubig para sa kape. Sa unang pagkakataong matapos ang ilang araw, may lasa ulit ang kanyang hapunan. May amoy ang sabaw, may tinapay sa lamesa. Habang nilalasahan ang munting ginhawa, napapaisip si Eliza. Sino ang lalaking iyon at bakit siya nagbibigay ng pagkain? Sa kabilang banda ng looban, sa loob ng isang lumang kotse na nakaparada malapit sa palengke, nakaupo si Sebastian. Binubuklat ang kanyang notepad, sinulat ang mga salitang, Obserbasyon no. 3. Kapag ang isang ina ay walang-wala, siya pa rin ang pinakahuling sumusuko. Lumipad ang tingin niya sa malayong dilim ng eskinita. Walang mga ilaw, ngunit may ningning sa loob ng barong-barong na iyon. Hindi mula sa kuryente, kundi mula sa liwanag ng isang inang hindi kayang tikpikan ng sinuman. Maliban sa mga matang marunong tumingin. Sa puso, sa itaas ng isang busaling may tanawing kalye ng San Miguel Avenue. Nakatayo si Sebastian Vargas. Nakasubsob ang mga mata sa malaking salamin na nagbibigay ng tanaw sa buong syudad. Sa kanyang likuran ay ang kanyang opisina, malinis, moderno, at puno ng mamahaling kagamitan. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, nanatiling abala ang kanyang isipan sa isang eksenang muling pumabalik-balik sa kanyang alaala. Ang imahe ng babaeng may dalang sanggol na nagbibilang ng mga barya upang makabili ng 3 pirasong diaper. Tumihim ang kanyang sekretarya sa labas. Sir Sebastian, darating na po ang board members in 15 minutes. Hindi siya lumingon. Office schedule na lang, Luisa. Hindi ako dadalo sa meeting ngayon. Sir, urgent po daw. Tungkol po sa logistics issue sa South Branch. Sumulyap lamang si Sebastian at muling bumalik sa pagkakatitig sa salamin. May mas urgent akong kailangang asikasuhin. Sa kanyang isipan, hindi lamang si Eliza ang kanyang naaalala, kundi ang kanyang ina. Si Rosalia Vargas, isang tahimik ngunit matatag na babae, ang siyang bumuhay at nagtaguyod sa kanya mula pagkabata. Naalala niya ang mga gabing walang ulam, kundi asin sa lugaw. Ang mga panahong ginagawang lampin ang lumang t-shirt para sa bunsong kapatid at ang paglalako ng puto sa mga jeep upang makatawid sa pamasahe. Isang araw sa edad na 7, naalala niyang nakita niyang umiiyak ang ina habang binibilang ang huling 5 piso nila. Sebas, sabi ng kanyang ina, pambili ito ng tinapay. Tayo na lang ang kakain. Pero wag mong iisipin na kawawa tayo. Hindi tayo kawawa, anak. Matatag tayo.
Ang alaala ay muling sumilay habang iniisip niya si Eliza na may hawak ding barya, may sakit ding anak. At lumipas ang ilang araw at muling bumalik si Sebastian sa looban, hindi bilang CEO kundi bilang si Mang Baste. Isang pangalang naisipan niyang gamitin upang mapanatili ang kanyang pagtanaw sa tunay na kalagayan ng mga tao. Suot ang lumang polo at simpleng tsinelas, sumiksik siya sa bangketa na malapit sa tindahan ni Aling Bebang. Bitbit ang isang eco bag na may konting biskwit at gamot para sa bata. "Uy, Baste, bumalik ka," bungad ni Aling Bebang. Sabay turo sa plastic stool sa tabi ng kanyang tindahan. "Ay oo, Nay Bebang, na-miss ko po yung kape nyo." Sagot niya na may bahid ng biro. "Hoy, di ka na nga bumibili dito, puro abuloy ba tapos kape pahanap mo," sabi ng matanda pero may lambing ang tinig nito. Habang sila'y nagkukwentuhan, dumaan si Eliza, karga si Lian. Napansin ni Sebastian ang mas maayos na ayos nito. Pagamat luma pa rin ang damit, mas malinis at mas maaliwalas ang muka. Napatingin sa kanya si Eliza at bahagyang ngumiti, tila may pag-aalala kung sino nga ba talaga ang madalas na nandoon sa paligid. "Mang Baste, salamat po pala sa tinapay nung isang gabi," aniya habang inilalapit ang anak. Nagkunwaring nagulat si Sebastian. "Ako? Ako ba yun? Ay nako, baka ibang tao yun." Pero buti naman po at may tumulong. Napangiti lang si Eliza. Hindi na siya nagtuligsa pa. May kutob na siya, pero hindi ito isinusuko sa tiwala. Sa halip, umupo siya sa tabi ng tindahan at nagkwento. "Mahina pa rin po ang benta ng yelo. Minsan 2 piso lang ang kinikita ko, pero okay lang po. Kahit patano, gumagaling na si Lian." Inagmasdan ni Sebastian ang ina. Malalim ang mga mata nito. May guhit ng puyat at gutom, pero matuwid ang pagkakaupo. Napansin din niyang binibilad nito sa ilalim ng araw ang mga lampin na tinatahi para pagkakitaan. Tila isang larawan ng dignidad sa kabila ng paghihirap. "Alam mo, iha," sabi ni Aling Bebang, "itong si Mang Baste, matalino yan. Pero laging nakikinig, hindi gaya ng ibang matatalino maingay." Napatawa si Eliza. "Ayos po yan, Nay. Mas maganda nga pong may mga taong gaya niya, tahimik pero maayos kausap." Hindi makapaniwala si Sebastian sa naririnig. Sa mga korporasyon, kinikilala siya bilang matigas, walang emosyon at palaging nasa lohika. Ngunit sa looban na ito, siya ay si Mang Baste. Isang matandang nakikinig, nakangiti, at walang reputasyon na kailangang panatilihin. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa loob ng kanyang kotseng nakaparada malapit sa palengke, binuksan niya ang kanyang notebook. Isinulat niya ang mga salitang, "Hindi lahat ng may kakayahan ay may puso. Ngunit ang may puso kahit walang kakayahan ay nakakatayo." Naisip niyang hindi lang dapat siya maging tagamasid. Kailangan niyang magdesisyon kung totoo ang sinasabi niya sa kanyang mga empleyado tuwing leadership talks, na bawat kumpanya ay may obligasyong bumalik sa ugat. Si Eliza ang sagot sa panalangin niyang matagal nang kinikimkim. Kinabukasan, dumaan siya sa umpanya ng kaibigan niyang social worker at nagpasimula ng plano. Isa siyang CEO na pwedeng magpatayo ng bagong branch ng bakery bilang livelihood pilot program. Ngunit para rito, kailangan niya ng isang tunay na taong simbolo ng pagsusumikap. Hindi artista, hindi endorser, kundi isang Eliza. At ang plano ay magsisimula sa pagtulong, hindi sa pamimigay. Sa kanyang huling sulyap sa notepad, muling binasa niya ang pangalang isinusulat. Eliza Ramirez, ina, dangal, inspirasyon. Habang sa kabilang banda ng Maynila, sa isang lumang barong-barong, niyayakap ng isang ina ang anak niyang may lagnat. Hindi batid na sa likod ng bawat pagtulong ni Mang Baste ay isang mata ng isang bilyonaryong CEO, ang tahimik na nagmamasid, humahanga at handang tumaya para sa isang inang piniling lumaban sa halip na sumuko. Muling dumaan ang ilang araw sa looban ng San Lorenzo at gaya ng dati, ang paligid ay puno ng ingay. Tawanan ng mga batang naglalaro ng tansan, sutsot ng takatakboys, at ang tila walang katapusang tsismisan ng mga matatanda sa tabi ng tindahan. Ngunit may bagong mukha na regular nang nakikita sa lugar. Isang matandang lalaki na may maaliwalas na nipi, tahimik lang kung kumilos,
at palaging may dalang supot na may laman umanong tinapay, gamot, uminsan ay laruan para sa mga bata. Si Mang Baste, ayan na naman oh. Bulong ng isang ina sa kabilang kanto. Habang pinapanood ang lalaki na nag-aalok ng lugaw sa mga batang nakatambay. Hindi nila alam ang tunay na pagkatao ni Mang Baste, na siya'y si Sebastian Vargas, isa sa pinaka-impluwensyang negosyante sa bansa. Ngunit sa mata ng mga tagalooban, isa lamang siyang simpleng matandang mapagkawanggawa. At para kay Eliza, isa siyang mabuting estranghero na palaging present sa oras ng kagipitan. Sa harapan ng isang lumang waiting shed, naupo si Mang Baste hawak ang thermos at disposable cups. O mga bata, meron akong mainit na lugaw. Sige, pila lang, wag magtulakan. Aniya habang isa-isang nagsandok ng sabaw para sa 5 musmos na hindi pa rin kumakain mula umaga. Lumapit si Eliza, may bit-bit na kapirasong tela na tatahiin sana bilang lampin. Sa kanyang pagkakatayo, hindi niya naiwasang mapangiti sa tagpo. May lungkot sa kanyang mata, ngunit may pasasalamat din. Parang ang sipag mo, Mang Baste, araw-araw ka na dito. Biro niya habang tinutulungan si Lian uminom ng tubig mula sa maliit na tabo. Huwag mo kong purihin, mas masipag ka sa akin. Ikaw umaga pa lang, bit-bit mo na anak mo, may dalang paninda pa. Sagot ni Sebastian habang kinakamot ang batok. Wala naman pong ibang aasahan kundi sarili eh. Tugon ni Eliza. Kahit po mahirap basta may anak, hindi pwedeng tumigil. Tumango si Sebastian. Tama ka dyan. Ang anak parang gasolina ng isang ina. Kahit walang makina, basta may lakas ng loob, tatakbo pa rin. Napatawa si Eliza. Ngunit sumilay sa kanyang mukha ang emosyon na hindi niya mapigilan. Alam niyo po, Mang Baste, sa dami ng taon na narito ako, ngayon lang po ako nakaramdam na parang may pakialam. Karamihan kasi dadaan, titingin, pero aalis din agad. Pero kayo, parang pinipiling manatili. Hindi sumagot agad si Sebastian. Iniigan niya si Eliza. Ang mukha nitong pagod pero may alab. Ang mga mata nitong punong-puno ng kwento. Sa mga sandaling iyon, naisip niyang tama ang kanyang ginawa. Ito ang tamang paraan ng pagtulong, ang unti-unting pakikisalamuha, hindi ang bigla ang pagbibigay ng pera. Pagbuo ng tiwala, hindi pagtapon ng awa. Alam mo iha, mahinang sambit ni Sebastian, minsan kasi ang tao, kailangan lang talaga ng makikinig. Hindi ng limos, hindi ng sermon, kundi ng presensya. Nagtagal pa ang pag-uusap nila sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng eskinita. Habang unti-unti nang bumababa ang araw, lumamig na rin ang hangin at nagsimula nang magsilapitan ang mga residente pabalik sa kanilang bahay. Sa mga ganong oras, mas dama ni Eliza ang bigat ng kanyang sitwasyon, sapagkat sa bawat pag-uwi ng kapitbahay na may kasamang asawang lalaki o kumpletong pamilya, lalo niyang nararamdaman ang kakulangan sa kanyang buhay. Hindi man niya ipinapakita, malalim ang sugat na iniwan ng lalaking nan-abandona sa kanya at kay Lian. Ngunit sa piling ni Mang Baste, tila may unti-unting paghilom. May mga gabing matapos niyang pakainin si Lian ng sabaw at tinapay, napapaisip siya kung bakit tila pamilyar ang kilos ni Mang Baste. Kung paanong ito ay tila hindi ordinaryong matanda lamang. May mga salitang ginagamit ito na hindi madalas marinig sa mga karaniwang Tagaloban. May galaw itong pulido, edukado, pero hindi mayabang. Isang araw, habang siya'y naglalaba sa ilog malapit sa Riles, lumapit si Mang Baste na may dalang supot. Eliza, ito, may kaunting gamot ako para kay Lian. May paracetamol syrup diyan at vitamin drops. Nagulat siya. Ha? Paano niyo po nalaman na may lagnat si Lian ulit? Kagabi kasi, narinig ko kay Aling Bebang. Kinausap daw kayo. Sabi ko, baka sakaling may matulon. Sagot ng lalaki habang iniabot ang supot. Napatingin si Eliza. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ko rin po alam kung bakit nyo kami tinutulungan. Pero salamat po. Hindi ko po makakalimutan to. Tumango lang si Sebastian. Ang kabutihan iha, hindi kailangan niyang palakpak. Kapag tunay, kusa lang yan, wala ring kapalit. Pagbalik niya sa bahay, inabot niya ang gamot kay Lian at sa unang beses natapos ang matagal na panahon, humupa ang lagnat ng bata sa loob ng magdamag. Tumitig si Eliza sa kanyang anak.
saka tahimik na lumukod sa tabi ng kanilang banig. Panginoon, hindi ko po alam kung sino si Mang Baste, pero kung siya po ang sagot sa panalangin ko, salamat po. Bigyan niyo po siya ng lakas. Sa kabilang dako ng lungsod, kinabukasan, muling nagsuot ng simpleng polo si Sebastian. Nakatingin siya sa salamin ng kanyang malaking silid at iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Ngunit sa dulo, palagi siyang bumabalik sa imahe ng isang ina na may huling barya at isang sanggol na walang malay. Doon niya muling pinatotohanan sa sarili na ang tunay na tagumpay ng mayaman ay hindi ang dami ng kayamanan, kundi kung ilan ang buhay na nagbago dahil sa kanya. At sa looban ng San Lorenzo, nagsisimula ng umusbong ang isang pag-asa. Hindi mula sa milagro, kundi mula sa simpleng pagkakaibigan ng isang mahiwagang matanda at isang inang kailanman ay hindi bumitaw. Maagang dumilat si Eliza sa saliw ng tahimik na iyak ni Lian. Kahit hindi ito matunog, dama niyang may kakaiba sa anak. Mainit ulit ang noo nito at may mga butlig sa balat ng leeg. Sa loob ng kanilang barong-barong, isang tagpo na tila paulit-ulit na eksena ang bumungad. Isang batang may lagnat, isang inang walang pera, at isang araw na naman ng pagtitiis. Naglagay siya ng basang bimpo sa noo ni Lian, sabay tiningnan ang lumang lata ng gatas na walang laman. Napabuntong hininga siya. Lian, pasensya ka na talaga anak, lagi na lang ganito. Mahinang bulong niya habang pilit na pinapanatili ang mahinahong inig. Ilang saglit pa, tinungo niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Kinuha ang isang sulat na ilang taon na niyang itinatago. Sulat mula kay Eric, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagbubuntis. Sa loob ng liham ay nakasulat ang mga salitang paulit-ulit na nag-iwan ng pilat sa kanyang puso. Patawad Eliza, hindi ko kayang panagutan ang batang yan. Bata pa ako, sana maintindihan mo. 3 araw matapos siyang iwan ni Eric, na lamang siya'y 6 na buwang buntis na pala. Noon siya unang nakaramdam ng tunay na paggawasak. Nakatulala siya sa gilid ng ilog ng ilang oras. Dala ang pagnanais na tapusin na ang lahat. Pero sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang gumalaw ang bata sa kanyang sinapupunan. Parang sinasabi ni Lian na, "Wag mo akong iwan mama." Doon siya bumangon. Ngunit hindi ring naging madali. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Pumasok bilang kasambahay sa Quezon City. Sa una, maayos ang trato sa kanya ng pamilya. Ngunit sa ikalawang linggo, sinubukan siyang gapangin ng among lalaki sa kusina. Habang natutulog ang misis nito sa kwarto, mabilis siyang nakaalpas at tumakbo palabas ng bahay. Umiiyak siya habang palakad-lakad sa kalsada, bit-bit ang maliit na bag. Muli siyang bumalik sa looban, hiyang-hiya, gutom at walang masandalan. Noong mga panahong yon, gusto ko na talagang sumuko. Ikinwento niya kay Mang Baste habang magkasama silang naglalagay ng tubig sa mga drum ng kapitbahay. Pero hindi ko rin alam kung anong nagtulak sa akin para magpatuloy. Tahimik lang si Sebastian, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat at paggalang. Hindi niya inaasahang ang babae na sa unang tingin ay mahinhin at tahimik ay may dinadala palang bigat na ganito. Alam mo, Eliza, ani Sebastian, maraming babae ang nakakaranas ng ganyan, pero kakaunti lang ang pinipiling lumaban, lalo na kapag nag-iisa. Hindi po kasi pwedeng sumuko, di ba? Sagot niya. Kahit walang sumusuporta, kahit walang naririnig na salitang kaya mo yan, kailangan kong maniwala sa sarili ko. Yun ang pinakamahirap, ang maniwala sa sarili kapag lahat ay tumalikod. Tugon ni Sebastian habang pinupunasan ang kanyang noo. Noong gabing iyon, habang nagpapahinga sa kanilang barong-barong, muling naalala ni Eliza ang sandaling halos itapon na niya ang sarili. Ngunit ngayon, bagamat wala pa rin silang pera, naramdaman niyang unti-unting may nagbabago sa kanyang kapaligiran. Mula nang dumating si Mang Baste, tila mas gumaan kahit papaano ang bawat araw. Kinabukasan, may dinalang munting regalo si Mang Baste, isang maliit na stuffed toy na kulay dilaw. Walang brand, halatang luma na pero malinis at mabango. Ito, para kay Lian, anak mo mahilig sa kulay, di ba? Anya habang inaabot ito. Napangiti si Eliza at tinanggap ang regalo. Ang ganda po. Arang si Lian lang, palangiti kahit may lagnat. Alam mo bang anak ko, noong maliit pa, may ganitong laruan. Ginawa ito ng asawa ko dati, bago siya.
Naputol ang pagsasalita ni Sebastian. Tila may bahid ng kirot ang kanyang tinig. Hindi na siya tinanong ni Eliza. Ngunit daman niyang sa likod ng ngiting iyon ay may sugat din si Mang Basti. Sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Salamat po talaga sa lahat. Kung wala po ngayo, siguro wala na akong dahilan para tumayo. Araw-araw. Huwag mong isipin yan. Lahat tayo may kanya-kanyang laban. Pero hindi mo kailangang mag-isa sa digmaan. Lumipas ang mga araw at nakasanayan na ni Eliza ang presensya ni Mang Basti. Minsan ay sabay silang bumibili ng bigas sa palengke o kaya'y nag-uusap sa ilalim ng puno habang pinapatulog si Lian. Naging maaliwalas ang mga simpleng araw at unti-unting nauwi sa banayad na pagbangon ang dati araw-araw na pakikipaglaban. Dumating ang isang linggo kung saan si Eliza ay naimbitahang tumulong sa feeding program ng mga bata sa looban. Pinangunahan ni Mang Baste. Nagsilbi siya ng lugaw, nag-ayos ng mesa at tumulong sa pagligpit. Doon napansin ng ilang matanda at nanay ang sigasig at galing niya sa pakikisama. Alam mo, Day, kung may hanap buhay lang dito, bagay sa'yo mag-manage ng tindahan. Ani Aling Tere. Napangiti si Eliza, ngunit hindi siya umasa. Salamat po, pero di ko po alam kung kailan pa darating ang ganyang pagkakataon. Hindi niya alam, sa mismong araw ding iyon, may isang plano na ang binubuo si Sebastian sa kanyang opisina. Binubusisi nito ang blueprint ng isang bagong proyekto, isang simpleng bakery sa gilid ng lungsod, na layuning bigyang trabaho ang mga walang access sa formal employment. At sa unang listahan ng mga nais isama sa pilot employees, isang pangalan ang nasa itaas, Eliza Ramirez, isang ina na minsan ang gustong sumuko, ngunit piniling lumaban para sa anak. Isang babae na tahimik lang sa tabi, pero may kwento ng katatagan na bihira mong maririnig. Isang alaala ng isang panalangin na sinagot ng isang lihim na saksi. Isang bilyonaryong CEO na patuloy na nagtatago sa pangalang Mang Baste. Maalinsangan ang umagang iyon sa looban. Isang tipikal na araw para kay Eliza. Gigising ng maaga, titimpla ng sabaw mula sa tirang bigas kagabi at ipapainom kay Lian habang sinusubukang mag-isip kung paano pagkakasyahin ang natitirang 11 piso sa kanyang coin pouch. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. May katahimikan sa hangin at may pakiramdam siyang tila may pagbabagong darating. Kahit hindi niya pa ito maipaliwanag. Habang nilalabhan niya ang mga lampi ni Lian sa poso, dumating si Mang Baste na may dalang puting supot. Nakangiti ito, ngunit sa likod ng ngiti ay tila may inihahandang mahalagang bagay. Eliza, bungad ni Sebastian, pwede ba kitang makausap sandali? Tumigil si Eliza sa pagbanlaw. Opo, Mang Baste, may problema po ba? Wala naman, pero may gusto akong ialok sa'yo. Isang pagkakataon lang. At sana mapagbigyan mo. Naglakad silang dalawa papunta sa waiting shed kung saan madalas silang umupo. Tahimik sa paligid maliban sa tunog ng mga batang naghahabulan sa kalye. May kaibigan ako, panimula ni Mang Baste, habang marahang sinasandalan ang katawan sa likod ng silya. May itinatayong bagong bakery, maliit lang, pero layunin nito ay tumulong sa mga tulad mong walang formal na trabaho. Napatitig si Eliza. Bakery po? Parang tindahan? Ganun na rin. Magtitinda ng tinapay, magbibake ng pandesal, Spanish bread, monay, ganong mga klasing produkto. Simple lang ang trabaho. Mag-aayos ng mesa, tutulong sa pagluluto, mag-aabot sa customers. Hindi agad nakasagot si Eliza. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang magkaroon ng kahit anong uri ng tunay na trabaho. Noong minsang naging kasambahay, nagtapos ito sa pang-aabuso. Noon, inakala niyang sapat na ang pagtitinda ng yelo kahit halos wala ring kita. Pero, Mang Baste, sigurado po ba kayo? Hindi po ba kailangan ng diploma o kahit anong requirements? Wala po akong natapos, aniya, halos pabulong. Ang kailangan lang ay sipag at tapat na puso. At ikaw, Eliza, sa tuwing nakikita kitang naglalakad, kahit tirik ang araw, karga si Lian, dala ang yelo. Alam kong may lakas ka para sa trabahong ito. Natayo ko si Eliza. Pinipigilan niyang mapaluha. Ngunit damang-dama niya ang pag-abos ng damdamin. Bakit po ako? Tanong niya. Halos di niya na kayang itago ang pagkabigla.
Marami pong mas matanda sa akin. Mas may karanasan. Dahil nakita ko kung paano ka lumaban kahit walang-wala. Ang taong yon ang kailangan ng kaibigan ko. At kung mapapayag ka, sa susunod na linggo, pwede ka nang magsimula. Tahimik na pumatak ang luha ni Elauza. Hindi niya alam kung paano tutugon. Para sa kanya, tila bang isang milagro ang biglang paglitaw ng alok na ito. At sa isang lalaking halos di niya palubusang kilala. Sa gabing iyon, habang pinapatulog si Lian, hinafausap niya ito na para bang naiintindihan na ng bata ang lahat. Anak, baka may trabaho na si Mama. May tinapay na tayong kakaining hindi dahil sa limos, kundi dahil pinaghirapan natin. Habang nagsasalita siya, hinahaplos niya ang buhok ng anak. Tila napapanatag ang kanyang puso, bagamat may takot pa rin sa hindi niya alam. Paano kung di siya tanggapin ng ibang empleyado? Paano kung mapahiya siya? Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang tinig sa loob niya na nagsasabing ito na ang pagkakataon. Dumating ang unang araw ng trabaho. Nagsuot si Eliza ng malinis na puting blusa at iin na paldang ipinaayos niya sa isang kapitbahay na mananahi. Iniram niya ang lumang bag ng isa pang nanay sa looban para magmukhang mas maayos. Bit-bit si Lian, dinala niya muna ito kay Aling Bebang na pumayag na alagaan ng bata habang siya'y nasa bakery. Anak, magtatrabaho na si Mama. Babalik ako agad. Magpakabait ka kay Aling Bebang, ha? Aniya, hinahalikan si Lian sa noo. Pagdating sa bakery, sinalubong siya ng isang supervisor na pinakilala bilang si Miss Rica, isang tahimik ngunit maayos magsalita na babae. Ah, ikaw pala si Eliza? Sige, halika, turuan na kita ng basics law ng bakery. Simple lang, basta't mabilis kang matuto at hindi ka tamad, magiging maayos ito. Sa unang araw niya, naglinis siya ng mga mesa, naglagay ng labels sa mga tray ng tinatay, tumulong sa pagbalot ng mga order, at inabutan ng resibo ang mga customer. Halos wala siyang pahinga, ngunit hindi niya ininda ang pagod. Sa tuwing mapapatingin siya sa orasan, hindi oras ang iniisip niya, kundi si Lian. Sa bandang hapon, habang pinupunasan niya ang estante ng pandesal, napansin niya ang isang maliit na kamera sa gilid ng kisame. Tumingin siya rito sandali, bago muling bumalik sa trabaho. Hindi niya alam, sa isang silid sa itaas ng bakery, may monitor na nakadisplay sa CCTV feed. At doon nakaupo si Sebastian, hindi na bilang si Mang Baste, kundi bilang CEO Sebastian Vargas, may-ari ng buong proyekto. Tahimik siyang nanonood habang si Eliza ay abala sa bawat gawain. Napangiti siya nang makita kung gaano ito kaingat sa pagbalot ng mga produkto, kung paanong magalang itong ngumiti sa bawat customer, at kung paanong kahit may kaba, pinipilit nitong gawin ang lahat ng maayos. Lumapit ang assistant ni Sebastian. Sir, gusto niyo na po bang ipakilala ang sarili niyo sa kanya? Umiling siya. Hindi pa. Hindi ito tungkol sa akin. Hayaan mo siyang lumipad gamit ang sarili niyang pakpak. Hindi niya kailangang palaman kung sino ako. Ang mahalaga, makabangon siya sa sarili niyang lakas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang CEO, hindi siya gumamit ng pangalan para tumulong. Ginamit niya ang katahimikan, ang pagkakaibigan at ang paniniwala sa isang inang patuloy na lumalaban. At sa araw na iyon, sa maliit na bakery sa isang sulok ng lungsod, nagsimula ang bagong yugto ng isang kwento ng pag-asa. Ang kwento ng isang inang may huling barya at ng isang bilyonaryong saksi na piniling tumulong, hindi sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon. Umaga na naman sa bakery na itinayo sa mismong gilid ng isang mataong palengke. Masaya at maaliwalas ang paligid. Nagkukumpulang mga kustomer, bagong lutong pandesal na may masarap na amoy ng mantikilya, at mga batang nakasilip sa bintana habang hinihintay ang libreng tira-tirang tinapay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elisa, nakasuot ng apron na may kaunting mansa ng harina at pawisan ngunit abala, magalang at masigla. Good morning po ma'am, pandesal pong mainit, 3 piraso. Meron po tayong bagong luto. Ang God niya sa isang matandang suki na halos araw-araw ay bumibili sa kanila. Hindi makakaila. Si Elisa na dati nanginginig ang kamay sa pag-abot ng barya ay isa ng maasahan at pinagkakatiwalaang staff sa bagong tayong bakery.
Bawat araw ay sinasamahan ng dedikasyon at bawat gawaing ipinaubaya sa kanya ay tinatanggap niya ng walang reklamo. Ngunit ang hindi alam ni Eliza, may mas malalim palang dahilan kung bakit siya ang pinili para sa trabahong ito. Buwan bago pa man magsimula ang operasyon ng bakery, sa mismong conference room ng Vargas Holdings, si Sebastian ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard habang may kausap na project consultant. Gusto ko ng pilot livelihood program. Low risk, pero high impact, ani Sebastian habang minamapa ang plano ng community-based microbakery. Target beneficiaries, single mothers, displaced workers, urban poor. Sir, sagot ng consultant, maraming ganyang proyekto pero bihira pong nagtatagal dahil karamihan walang tunay na sustainability plan. Doon tayo magiging iba. Hindi lang ito pikay-ambag para makabawas ng guilt. Gusto ko ng sistema. Training, mentorship, monitoring. May accountability. Walang spoon-feeding. Inuro ni Sebastian ang isang pangalang nakasulat sa whiteboard. Eliza Ramirez. Sino po siya, sir? Tanong ng consultant. Isa siyang ina. Walang formal na trabaho, pero sa kabila ng lahat, hindi siya humingi ng tulong. Siya ang dahilan kung bakit naisip ko ang programang ito. Doon nagsimula ang lahat. Ang bakery ay hindi lamang basta negosyo. Isa ito eksperimento na malayuning patunayan na ang mga tulad ni Eliza ay may kakayahang umangat kung bibigyan ng tamang pagkakataon. 2 linggo mula nang magsimula sa trabaho, napansin ni Eliza na tila mas marami na ang customer tuwing siya ang nasa shift. Sa tuwing siya ang nag-aabot ng tinapay, tila mas magaan ang pakikitungo ng mga tao. Laging may ngiti, laging pakiramdam ng malasakit. Minsan, may ilang customer na bumabalik lamang upang purihin siya. Nakakatuwa ka, iha, para kang may sariling bakery. Parang ikaw ang may-ari. Biro ng isang mamang bumibili ng ensaymada. Napangiti si Eliza, ngunit may bahagyang lungkot sa loob. Paano kung totoo nga? Paano kung isang araw magkaroon din ako ng sarili kong tindahan? Pagdating ng hapon, tinawag siya ni Miss Rica, ang supervisor nilang tahimik ngunit maabilidad. Eliza, sandali, usap tayo. Kabaagad ang naramdaman ni Eliza. Wala siyang ginawang mali, pero sanay na siya sa mga tawag na laging may kasunod na problema. Dahan-dahan siyang lumapit. Opo, Ma'am Rica. Relax lang, nakangiting sagot ng babae. Actually, gusto ka naming i-recommend for lead utility. Ikaw ang pinaka-consistent sa attendance, laging maayos ang gawa at mahusay makitungo sa customers. Parang biglang nanlabo ang paligid ni Eliza. Po, ako po. Oo, ikaw. Kailangan lang ay willing kang matuto pa. Magiging mas malawak ang role mo. Onting inventory checking, pagsagot ng ilang delivery receipts. Pero tuturuan ka namin. Hindi na niya napigilang mapaluha. Tinangpan niya ang bibig, bahagyang napaatras. Sabay sabing, pasensya na po, hindi ko lang po akalain. Okay lang yan, Eliza. Umiyak ka kung gusto mo. Karapatan mong maluha kapag pinaghirapan mo talaga. Habang umuuwi siya, hawak niya sa kanyang bulsa ang maliit na papel na may sulat kamay ni Miss Rica. Training starts next Monday. Bring notebook and pen. Paulit-ulit niya itong binasa habang naglalakad pa uwi. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng isang araw ay umiyak sa harap ng tindera dahil sa 3 pirasong diaper ay ngayon ay may kinabukasan ng unti-unting nabubuo. Pagdating niya sa barong-barong, sinalubong siya ni Aling Bebang na nag-aalaga kay Lian. Eliza, si Lian, ang likot-likot kanina. Tuwan-tuwa na marinig kong may trabaho ka raw daw, sabi mo. Nay, hindi lang po trabaho, sagot ni Eliza, habang hinahaplos ang noo ng anak. Parang unti-unti na pong bumabalik ang tiwala ko sa sarili. Sa tagal ng panahon na puro kabiguan lang ang naramdaman ko, ngayon lang po ako muling umasa. Samantala, sa opisina sa itaas ng bakery, tahimik na nakaupo si Sebastian habang pinapanood sa CCTV si Eliza na inaasikaso ang huling customer. Kasama niya ang kanyang Chief Operations Officer. Sir, kailangan po natin magdesisyon. Gusto niyo bang i-disclose na kayo ang tunay na may-ari ng bakery? Hindi pa, sagot ni Sebastian. Hayaan nating ang sipag at galing niya ang magdala sa kanya. Kung sasabihin nating ako ang may-ari, baka mawala yung sense ng tagumpay niya.
Understood, sir. Sumulyap siya muli sa screen. Sa mukha ni Eliza, kita niya ang pagod, ngunit may liwanag na rin. Liwanag na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Isinara niya ang notebook na may tangalang Project Pag-asa sa takip. At sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula ng gumana ang plano. Hindi lamang para kay Eliza, kundi para sa mas marami pang kagaya niya. Isang babae, isang ina, isang inspirasyon. At sa gitna ng harina, init ng pugon at amoy ng bagong lutong tinapay, lihim na umuusbong ang tagumpay ng isang babaeng piniling lumaban. At ngayon, unti-unti nang ginadantimpalaan ng kapalaran. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati sa paningin ni Eliza. Sa loob ng bakery, kahit may pagod sa katawan, dama niyang mas gaan na ang kanyang mga galaw. Mas buo ang kanyang kumpiyansa at mas maayos ang kanyang ngiti sa bawat customer na dumadaan. Ika-4 na linggo na niya sa trabaho at ngayon siya na ang itinalagang lead utility. Isang maliit na titulo para sa iba, pero para sa kanya ito ay isang hakbang sa mundong dati ay tila sarado para sa mga katulad niya. Habang abala siya sa pag-aayos ng bagong dating na mga tinapay sa estante, nilapitan siya ni Miss Rica. "Eliza, pwede ka ba saglit sa opisina?" Tanong nito. Medyo kinabahan siya. Minsan, ang tawag sa opisina ay hindi maganda ang kahulugan para sa mga trabahador. Pero wala siyang ginagawang mali. Malinis ang inventory, hindi siya nalalate at hindi siya umaabsent. "Opo, ma'am," sagot niya sabay punas ng harina sa kanyang palad. Pagkapasok niya sa opisina, napansin niyang hindi si Miss Rica lang ang naroon, kundi ang isang lalaki na nakaupo sa upuang harap ng mesa, nakasuot ng mamahaling suit, maayos ang postura, ngunit may pamilyar sa kanyang presensya. Tumigil siya. Tumigil din ang kanyang hininga. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Mang Baste. Ngunit hindi na ito ang matandang may bitbit na lugaw, kundi isang maayos, malinis at halatang taong may kapangyarihan. Ang bahagyang kuba ng balikat at ang ngiting hindi niya makakalimutan, lahat iyon si Mang Baste. "Magandang umaga, Eliza." Ani Sebastian habang tumayo at iniabot ang kanyang kamay. "Matagal na tayong magkakilala, pero ngayon lang kita sasalubungin bilang ako." Hindi agad gumalaw si Eliza. Tila na freeze ang buong katawan niya. Tiningnan niya si Miss Rica na tila napatango lang bilang kumpirmasyon. Kayo po?" mahina niyang usal. "Oo, ako si Sebastian Vargas, may-ari ng bakery. At ako rin si Mang Baste, ang matandang nakilala mo sa looban, sa tindahan ni Aling Bebang, at sa poso habang naguhugas ka ng lampin." Napaupo si Eliza sa bakanteng silya. Hindi dahil pinaupo siya, kundi dahil nanghina siya sa gulat. Parang nawala ang lahat ng salita sa kanyang dila. Pinilit niyang hanapin ang tinig, ngunit luha ang unang sumabog mula sa kanyang mga mata. "Pasensya na kung nilihim ko ang pagkatao ko," ani Sebastian. Halos mahina ang tinig. "Gusto kong makilala ka nang hindi bilang CEO, kundi bilang tao. At sa panahong iyon, nakita kong higit pa sa kwalifikasyon ang laman ng puso mo." Ang rason kung bakit ko itinatag ang bakery na ito, Eliza. Hindi ko sinabi agad dahil gusto kong makita kung paano ka kikilos kung ang oportunidad ay dumarating na hindi biglaan, kundi unti-unti, dahan-dahan, gaya ng tunay na buhay. Patuloy lang ang pag-agos ng luha ni Eliza. Pinahid niya ito gamit ang laylayan ng apron habang nanginginig ang labi. Sa dami ng taon na siya'y binaliwala ng mundo, ngayon lang siya pinahalagahan ng ganito. "Hindi ko po alam kung anong sasabihin," bulong niya. Walang dapat ipagpasalamat. Hindi ito utang na loob. Isa lang itong pagpapatunay na kapag ang isang tao ay may sipag, disiplina at pagmamahal sa anak, dapat siyang bigyan ng pagkakataon, sagot ni Sebastian. "Ang tanging hinihiling ko lang sa'yo," patuloy ni Sebastian, "ay ituloy mo ang nasimulan mo. Ipagpatuloy mo ang pagbibigay inspirasyon sa iba. May mga mata na nakakakita sa'yo, Eliza. Hindi lang sa bakery na to, kundi sa buong komunidad na hindi mo pa nakikilala." Makaraan ang pag-uusap, tahimik lang si Eliza habang bumalik sa kanyang pwesto. Hindi niya maipinta ang damdamin. Galak, gulat, takot at kalituhan. Lahat iyon ay umiikot sa kanyang puso. Ngunit higit sa lahat,
May isang damdaming nangingibabaw, pagpapatunay. Tama ang desisyon niyang huwag sumuko noon. Tama ang piniling dahan ng paggalang sa sarili. At ngayon, ito ang bunga ng bawat pagtiis. Sa sumunod na araw, habang abala sa trabaho, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ate Eliza, pwede po bang mag-apply dito? Gusto ko pong matutong magbenta ng tinapay. Anang teenager na mukhang tagalooban din. Napangiti siya. Ilang taon ka na ba? 16 po. Gusto ko po sana tumulong kay nanay. Pag may bakanting posisyon, ako mismo ang magsasabi sa'yo, ha? Opo, salamat po. Habang pinagmamasdan niya ang bata, naalala niya ang sarili niya. Ilang taon lang ang lumipas pero parang isang buong dekada ang tinakbo ng kanyang damdamin. Sa tuwing may lumalapit na ganito, para bang isa siyang ilaw na unti-unting lumiliwanag sa gitna ng dating dilim. Kinagabihan, habang pinapadede si Lian sa loob ng barong-barong nila, na ngayoy mas maayos na at may bagong bubong mula sa ipon ng ilang linggo, kinausap niya ito. Anak, hindi mo pa naiintindihan ngayon, pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na pinili kong bumangon, ikaw ang dahilan. At ngayong binibigyan tayo ng pagkakataong umasenso, ipapangako ko sa'yo, hindi na tayo babalik sa dati. At sa kabilang bahagi ng lungsod, si Sebastian ay muling nagsusulat sa kanyang notepad. Ang pinakamatibay na sandigan ng pag-asa ay hindi ang kayamanan, kundi ang determinasyong mabuhay ng may dangal, kahit ilang beses nang pinabagsak ng mundo. Mula sa pagiging mangbaste na tahimik na nakamasid, ngayon ay si Sebastian Vargas na muling nagpapatunay. Ang tunay na kapangyarihan ng mayaman ay hindi ang dami ng pera, kundi ang kakayahang magbukas ng pintuan para sa mga taong marunong kumatok ng may galang. At sa loob ng simpleng bakery na itinayo hindi bilang negosyo, kundi bilang pananampalataya sa galing ng tao, lumalaki ang apoy ng pag-asa. Sa pangalang Eliza Ramirez, natagpuan ng isang bilyonaryo ang sagot sa tanong, sino nga ba ang karapat-dapat tulungan? Ang sagot ay hindi ang pinakamatalino, hindi ang may koneksyon, kundi ang taong hindi kailanman tumigil lumaban. 3 buwan matapos makilala, ang tunay na katauhan ni Mang Baste bilang si Sebastian Vargas, tuluyan nang nabago ang takbo ng buhay ni Eliza. Hindi na siya yung babaeng kinukutya sa palengke dahil sa luma niyang kasuotan o dahil sa batang laging bitbit. Sa halip, siya na ngayon ang ginagalang, tinutularan at hinahangaan, hindi dahil sa koneksyon, kundi sa sariling sipag at determinasyong bumangon. Nagbago rin ang araw-araw na rutina niya. Bago pumasok sa trabaho, dumadaan muna siya sa barangay daycare kung saan iniwan niya si Lian, na ngayon ay mas malusog, masigla at palangiti. May libreng vitamins at pagkain ang bata mula sa feeding program ng bakery. Naging opisyal na partner ang bakery sa lokal na barangay para sa nutrisyon at edukasyon ng mga anak ng mga kawani. Sa ito sa mga mungkahi ni Eliza kay Sebastian, hindi lang dapat negosyo ang iniisip natin, sir. Sambit ni Eliza, minsan nagpulong sila. Kundi paano rin natin mapapabuti ang buhay ng mga anak ng mga empleyado. Hindi lang kasi kami nagtatrabaho para sa sarili namin, kundi para sa mga anak namin. Tumango si Sebastian, malalim ang tingin. Tama ka, ipagpatuloy mo ang ganitong pag-iisip. Iyan ang hinahanap ko sa mga lider. Hindi yung marunong lang sa operasyon, kundi yung may malasakit. Sa loob ng bakery, mas malawak na rin ang ginagampanang tungkulin ni Eliza. Hindi lang siya utility staff na yon. Siya na ang nagsasanay sa mga bagong empleyado, nagbabantay ng inventory at nakikipag-coordinate sa mga supplier. Ibinigay sa kanya ni Sebastian ang access sa isang online platform para sa basic accounting at business literacy. Nako sir, nahihiyan sabi ni Eliza noong una. Wala po akong alam sa mga ganyan, baka po magkamali ako. Walang masama sa pagkakamali, Eliza. Ang mali ay yung takot kang matuto, sagot ni Sebastian. Lingid sa kaalaman ni Eliza, isa ito sa mga paraan ni Sebastian upang ihanda siya sa mas mataas pang responsibilidad. Ang layunin ay hindi lamang siyang gawing empleyado habang buhay, kundi itaas siya sa posisyong kaya niyang pamunuan, baka balang araw, isang sariling tindahan. Sa pagdaan ng panahon, natutunan na rin ni Eliza ang paggamit ng smartphone,
na ibinigay ni Sebastian bilang bahagi ng Productivity Enhancement Program ng kumpanya. Noon, hindi siya marunong gumamit ng kahit anong app maliban sa flashlight. Pero ngayon, kabisado na niya kung paano i-record ang daily sales, mag-check ng delivery orders, at mag-upload ng mga simpleng marketing posts sa Facebook page ng bakery. "Mama, bakit may cellphone ka na?" Tanong ni Lian minsang nakita itong hawak ng ina. "Para sa trabaho to, anak. Pero kapag wala akong ginagawa, para na rin sa'yo, para may pictures ka." Tingnan mo ipinakita niya ang litrato ni Lian na may hawak na tinapay, nakaniti habang may kapirasong butter sa pisngi. Sa mga ganitong munting bagay, dama ni Eliza ang pagunlad. Hindi ito marahas na pagbabago. Hindi ito kwentong isang iglap, umangat agad. Ito ay isang pagbangon na sinabayan ng paghahasa sa sarili, ng tuloy-tuloy na pagkilos, ng tahimik na panalangin gabi-gabi na sana ay huwag na muling bumalik sa dating gutom. Samantala, ang kalusugan ni Lian ay lalong bumuti. Sa tulong ng masustansyang pagkain mula sa bakery, libreng vitamins na binibigay ng barangay, at maayos na schedule ng check-up sa health center, naging maliksi at masigla ang bata. Nakakapagsalita na rin ito ng buo at palagi na ngayong binabanggit ang salitang tinapay. "Oh, Mama, gusto ko po ng pandecho, sabay turo sa tray sa bakery." "Pandekoko yon, anak." Natawa si Eliza habang iniaabot ang paborito nitong tinapay. "Pero sige, tawagin mo kahit anong gusto mo, basta masaya ka." At sa ganitong tagpo, hindi na iwasan ni Sebastian na mapadaan minsan sa bakery at mapatigil habang pinapanood silang mag-ina. "Alam mo," sabi niya kay Eliza nang magkausap sila kinagabihan, "hindi lang pala tinapay ang ginagawa mo rito. Nagtatanim ka ng alaala sa anak mo. Mga alaala na balang araw siya ang magpapasa sa susunod." Napaisip si Eliza sa sinabi ni Sebastian. Napalunok siya ng laway at tila hindi makapaniwala sa lalim ng mensahe. Sa dami ng taon na halos wala siyang makausap na may malasakit, ngayon, araw-araw siyang nakakaramdam ng pagkalinga, respeto at paniniwala mula sa isang taong dati inakala niyang isang simpleng matanda lamang sa looban. Hindi naglaon, nagsimula na rin siyang mag-ipon mula sa regular na kita. Una, inilaan niya ito sa bagong kulambo at kotson para kay Lian. Sumunod ay pambili ng second-hand electric fan. Hanggang sa naipon niya ang sapat para magbukas ng maliit na online sari-sari store gamit ang Facebook Marketplace. Tuwing gabi, kapag tapos na ang shift sa bakery, nagpo-post siya ng paninda, delata, sabon, powdered milk. Minsan po may umuorder, kwento niya kay Sebastian. "Pinapa-deliver ko sa tricycle, maliit lang po, pero dagdag kita." Hindi nagsalita si Sebastian sa una, pero malalim ang kanyang pagtingin. Sa isip niya, ito ang rason kung bakit siya ang pinili ko. Hindi siya tumitigil sa pagbangon. Hindi siya kontento sa isang tagumpay lang. Tuloy-tuloy ang laban niya. At sa dulo ng isang linggo, habang pauwi na siya mula sa bakery, nadaanan niya ang dating pwesto kung saan siya unang bumili ng diaper gamit ang huling barya. Pumuesto siya sa tapat ng tindahan ni Aling Bebang at tahimik na tumingin sa estante. "Ano, iha? Bibili ka ulit?" tanong lang matanda. Mumiti si Eliza. "Hindi po muna ngayon, Nay. May stock pa ako sa bahay. Pero salamat po ha, hindi ko po makakalimutan kung paano kayo tumanggap ng barya ko noon. Hindi ko rin makakalimutan kung paano mong pinagsikapan ang bawat hakbang, anak." "Hindi lahat kaya yan. Ikaw, ginawa mo," sagot ng matanda. Habang naglalakad pa uwi, inakbayan ni Eliza si Lian. "Anak," bulong niya, "hindi pa dito natatapos ang kwento natin. Pero kung nasaan man tayo ngayon, tandaan mo, pinaghirapan natin to. At kung makakaya ng mama mo, matutupad din ang mga pangarap mo balang araw." Sa ilalim ng lampara ng eskinita, sa gitna ng mga batang naglalaro at mga nanay na naglalaba, may isang mag-ina na hindi na pangkaraniwan sapagkat sa kanilang mga mata may pag-asa na tumubo mula sa putik. At ngayon, namumunga na ng pag-asa, respeto at dangal. Mainit na hapon sa bakery. Abala si Eliza sa pag-aayos ng bagong dating na mga tinapay habang kausap sa telepono ang supplier ng packaging materials.
Sanay na siya sa mga ganitong gawain. Ilang buwan na rin siyang tumatanggap ng mga dagdag na tungkulin at hindi na siyang kinakabahan tulad ng dati. Sa bawat kilos niya, may tiwala. Sa bawat hakbang, may direksyon. Ngunit sa likod ng masayang mukha ng bakery, unti-unti pa lang may mga matang nakamasid at may pusong hindi natutuwa sa pag-angat ni Eliza. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng sukli sa cashbox, napansin niyang may bulungan sa sulot ng staff room. Nandoon si Joy. Isa sa mga bagong empleyado na kamakailan lang ay pumasok. May hawak itong cellphone at tila may pinapakita sa kasamang si Trina habang tumatawa ng pabulong. Nang mapansin nilang lumalapit si Eliza, agad nilang isinara ang screen ng cellphone. "Good afternoon po," ani ni Joy, pero halatang may lamig sa tono. "Good afternoon din," sagot ni Eliza, pilit ang ngiti. Hindi niya agad ininda ang naramdaman niyang tensyon. Sanay na siyang hindi pansinin ang mga bulungan. Ngunit kinagabihan, habang siya'y nag-a-update ng delivery tracker sa opisina ng bakery, bigla siyang tinawag ni Miss Wika. "Eliza, may kailangan lang akong ibalita," panimula nito. "May ilan kasing complaints na nakarating sa amin. Hindi ko pa alam kung totoo, pero kailangan nating harapin." Nanlaki ang mata ni Eliza. "Complaints po? Tungkol po saan?" Ayon sa ilang staff, may mga nagkakalat daw na special treatment ang natatanggap mo mula kay Sir Sebastian. Kesyo, may relasyon daw kayo. Nanlamig ang pakiramdam ni Eliza. Para siyang tinapunan ng malamig na tubig. Hindi siya agad nakapagsalita. "Hindi po totoo yan," halos pabulong niyang sabi. "Wala pong ganyang nangyayari. Wala po akong intensyon. Hindi po ako ganyan." "Alam ko," sagot ni Miss Rika. "Kaya gusto kitang kausapin direkta. Hindi ako naniniwala agad sa chismis. Pero dapat maging aware ka, hindi lahat natutuwa sa panangat mo." Hindi na nakapagsalita si Eliza. Sa kanyang loob, sumisigaw ang sakit. Ganun ba talaga sa mundo? Kapag nagsimulang umahon ng isang tao, laging may hihila pababa. Kinabukasan, hindi siya pumasok agad. Nagpaiwan muna siya sa bahay. Hindi dahil tamad siya o may sakit si Lian, kundi dahil kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang huminga. Habang pinapasuso ang anak, nakatingin siya sa isang lumang litrato sa dingding. Siya at si Lian, sa isang feeding program 3 buwan pa lamang ang nakalilipas. Noon, payat at sakitin pa si Lian, at ang kanyang nangamatay walang liwanag. Pero ngayon, malusog na ang bata. At siya, mas buo na ang pagkatao. Tumayo siya. Tumawag sa bakery at sinabing darating siya ng tanghali. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya piniling lumaban ng ganito kahaba para lang umurong dahil sa inggit. Sa bakery, pagpasok niya, maraming matang nakatingin sa kanya. May mga kunwaring abala pero halatang nagmamasid. Nilapitan siya ni Joy habang naglilinis ito ng estante. "Uy, Ma'am Eliza, may panlilibak sa tono. Grabe ka pala, ikaw na pala ang future misis ng CEO?" Hindi sumagot si Eliza. Tinitigan lang niya ito. "Wala akong relasyon kay Sir Sebastian. At kung may narating man ako dito, pinaghirapan ko yon. Hindi ko kailangan gumamit ng ibang tao para lang magtagumpay," sabi niya. Matatag ang boses. Napayuko si Joy, halatang hindi inasahan ang prangkang sagot. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Sebastian. Nasa likod niya si Miss Rika. Napansin agad ng lalaki ang tila mabigat na atmosfera. "Good afternoon," bati ni Sebastian. "May kailangan ba tayong ayusin?" Tahimik ang lahat, walang sumagot. Tumango si Sebastian. "Sige, ako na ang mag-uumpisa." Humakbang siya patungo sa gitna ng bakery. "Alam kong may mga bulong-bulungan tungkol sa ilang bagay. May mga nagsasabing may paboritismo, may relasyon, kung ano-anong haka-haka. Kaya ngayon, gusto kong linawin, lahat ay tahimik." Halos walang gumagalaw. Si Eliza ay napili ko hindi dahil sa koneksyon o kung anong personal na dahilan. Pinili ko siya dahil nakita ko ang sipag, disiplina at malasakit. Sa bawat araw na lumipas, pinatunayan niyang tama ang desisyon ko. Kung kayo man ay may tanong, ako ang harapin ninyo. Huwag niyong saktan ang kasamahan ninyong walang ginagawang masama. Sumulyap si Sebastian kay Eliza.
At kung meron man akong personal na damdamin para sa sinuman dito, hindi yun dahilan para balewalain ang integridad ng trabahong ito. Ang bakery na ito ay itinayo para sa mga gaya ninyong naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Huwag nating sirain yan sa inggit at intriga. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi, inakbayan ni Sebastian si Eliza. Pasensya ka na sa nangyari, alam kong hindi madali. Hindi po ako galit, sir. Sagot ni Eliza, mahina ang tinig. Sanay na ako sa ganyan. Pero nasangtan po ako. Akala ko sapat na ang pagsusumikap. Sapat yan, sagot ni Sebastian. Kaya nga ako nandito, para ipakita sa kanila na hindi na tayo babalik sa panahong puro pagdududa at pabagsakan lang. Salamat po, tugon niya, habang tinutulungan ni Sebastian bitbitin ang mga tinapay na uwi niya para kay Lian. At sa likod ng pangyayaring iyon, lalong tumibay ang pundasyon ng tiwala ni Eliza. Hindi lang sa sarili, kundi sa mundong kahit puno ng inggit, kaya pa ring tayuan ng katotohanan. Dahil minsan, kahit gaano ka pa katino, may hahatakin kang pababa. Pero sa bawat patak ng luha, may dahilan para mas humigpit ang pagkakapit sa dangal. Magandang araw ang sumalubong kay Eliza. Malamig ang simoy ng hangin at masaya ang tunog ng bell ng bakery habang isa-isang pumapasok ang mga suki para bumili ng mainit na pandesal. Sa kabila ng mga intriga na kanyang hinarap kamakailan, nanatili siyang matatag sa kanyang posisyon. Patuloy ang kanyang serbisyo at lalong naging matibay ang tiwala sa kanya ng pamunuan ng bakery, lalong-lalo na ni Sebastian. Ngunit isang umaga, habang inaayos niya ang float money ng cashier, may pumasok na lalaki sa bakery. Matangkad, may maayos na damit, pero mapula ang mata, waring walang tulog. Agad siyang natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. Si Eric, ang lalaking iniwan siya habang siya'y buntis pa lamang. Ang lalaking matagal na niyang isinumpa, hindi para sa galit, kundi para mapanatili ang katahimikan sa kanyang buhay. Ngayon ay bigla itong bimalik at mukhang may dalang panibagong bagyo. Eliza? Tanong ni Eric. Nanginginig ang boses. Hindi agad siya nakasagot. Parang biglang bumalit sa kanyang alaala ang mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng kulambo. Ang gutom na tiyan habang dinadala si Lian sa sinapupunan. Ang malamig na semento ng istasyon ng pulis nang siya'y makulong sa panlilimos. Ako nga, sagot niya, malamig ang tono. Lumapit si Eric, ngunit hindi siya kumilos. Eliza, napatawad mo na ba ako? Tanong ng lalaki. Hindi ako Diyos, sagot niya agad. At kung naghahanap ka ng kapatawaran, hindi mo yan mahahanap sa akin sa pamamagitan lang ng tanong. Gusto ko lang sanang makita si Lian. Mariin ni Eric, anak ko rin siya. Napatingin si Eliza sa mga staff ng bakery na nagmamasid mula sa sulok. Tumigil siya sandali, malalim ang kanyang hininga. Hindi mo siya anak kung kailan mo lang gustuhin. Hindi siya laruan. Hindi mo siya pwedeng lapitan ngayon na maayos na ang buhay namin, sagot niya. Nasaan ka noong gabi-gabi akong umiiyak habang pinapadede siya ng tubig? Nasaan ka noong nilalagnat siya at wala akong perang pambili ng gamot? Nasaan ka noong kailangan niya ng ama? Ngayon, babalik ka na lang dahil siguro nakita mong umaayos na kami? Dagdag niya. Tahimik si Eric. Tumingin ito sa sahig bago muling nagsalita. Eliza, nalaman ko lang sa Facebook. May nag-share ng article tungkol sa babaeng dating naglalako ng yelo. Tapos biglang naging supervisor sa bakery. Nakita ko yung litrato. Ikaw, si Lian kamukha ko. Nagigting ang panga ni Eliza. Pinilit niyang hindi sumabog. Kung gusto mong makita si Lian, ani niya, dadaan ka sa tamang proseso. Hindi kita pipigilan. Pero hindi rin ako papayag na basta ka na lang dadating at kukunin ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa gabing iyon, muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Eliza. Habang pinapatulog si Lian, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung tama ba ang kanyang mga naging desisyon. Muli niyang kinuha ang sulat na minsang iniwan ni Eric. Iyon mismong liham na nagsasabing, hindi ko kayang panagutan ito. Bata pa ako. Ngunit habang binabasa niya ito, naramdaman niyang hindi siya naiinis. Hindi siya galit. Ang nararamdaman niya ay takot. Takot na baka ang katahimikang pinaghirapan niyang buuin ay muli na namang gumuho. Kinabukasan, tumungo siya kay Sebastian at humingi ng payo. Sir, may bumalik po mula sa nakaraan ko, panimula niya. At gusto raw niyang makita ang anak ko.
Tahimik lang si Sebastian habang nakikinig. Siya po yung tatay ni Lian. Iniwan niya ako noong buntis pa lang ako. At ngayon, dahil siguro nakikita niya na maayos na ang buhay namin, bigla na lang siyang babalik. Hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin. Tinitigan siya ni Sebastian. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, tumayo ito mula sa upuan at lumapit sa bintana ng opisina. Eliza, mahinang sabi niya, karapatan mo ring pumili ng kapayapaan. Hindi lahat ng bumabalik ay kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng nagsisisi ay karapat-dapat na bumalik sa loob ng mundo mo. Pero kung gusto mong maging patas, dagdag niya, may legal na proseso para dyan. Kung gusto niyong nakilala ang anak niya, idaan niya sa tama. At kung totoo ang hangarin niya, hinding-hindi niya yan tatanggihan. Tumango si Eliza, salamat po, yun din ang iniisip ko. Sumunod na linggo, kasama ang isang social worker na inirekomenda ni Sebastian, nagharap si Eliza at Eric sa barangay hall. Doon nilatag ni Eliza ang kanyang panig. Hindi siya tutol sa pagkilala ni Eric bilang ama ni Lian, pero hindi rin siya basta papayag na maputol ang kapayapaang meron sila ng anak niya. Kung gusto mong makita si Lian, hindi kita pipigilan, pero hindi mo siya pwedeng basta kunin. Maghain ka ng formal na visitation request. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay niya, simulan mong patunayan na karapat-dapat kang nandoon, matatag niyang sabi. Tinanggap ito ni Eric at sa unang pagkakataon, hindi siya lumaban. Tumango ito at sinabing, sige, gagawin ko yon. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Lian. Sa mga sumunod na buwan, dumaan sa proseso si Eric. Pinayagan siyang bumisita sa ilalim ng gabay ng social worker. Si Lian, bagamat unay nagtataka, ay unti-unting nagbukas sa estrangherong tinatawag na Tatay Eric. Ngunit si Eliza, nanatiling tahimik. Hindi siya nagpakita ng galit, ngunit hindi rin siya nagpabaya. Laging nandoon, laging nakabantay. At sa huling araw ng buwan, habang pinapanood niya si Lian na kumakain ng pandesal habang kausap si Eric sa waiting bench ng bakery, may sinabi si Eliza kay Sebastian, Sir, minsan pala, hindi mo kailangan ng digmaan para patunayan ang sarili. Minsan, tahimik lang ang tagumpay. Basta alam mong pinrotektahan mo ang kapayapaan ng mga mahal mo, sapat na yon. Ngumiti si Sebastian at doon Eliza, kita mo kung sino alaga ang panalo. Sa harap ng lahat ng unos, mula sa iniwang buntis, sa babaeng may huling barya, sa ina na pinagbintangang nakikipagrelasyon sa boss, naroon si Eliza, nakatayo pa rin, buo, at handang protektahan ang buhay na pinaghirapan niyang buuin. Dahil ang ina na tunay na lumaban para sa kanyang anak ay hindi kailanmang matitinag ng kahit sinong biglang magbalik. Mainit ang araw, ngunit malamig ang hangin sa isang malawak na function hall sa Quezon City. May mga eleganteng kurtina sa paligid, projector sa gitna, at stage na may banner na may nakasulat, Women Empowerment Summit 2025, pag-angat ng kababaihang Pilipino sa panahon ng pagsubok. Sa likod ng upuan, nakaupo si Eliza na tila hindi mapakali. Suot niya ang pinahiram na beige na blouse ni Miss Rica at isang simpleng itim na slacks. Bagamat maayos ang kanyang bihis, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Sa paligid ay mga babaeng may diploma, ilang negosyante, ilan pa'y kilalang pangalan sa telebisyon. Samantalang siya, dating naglalako ng yelo, nag-uumapaw sa kaba sa dibdib. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Bulong niya kay Sebastian na naupo sa tabi niya bilang imbitado ring guest speaker ng programa. Walang script ang katotohanan, Eliza. Sagot ni Sebastian, may kumpiyansang ngiti sa mukha. Sabihin mo lang ang totoo. Ikwento mo lang ang pinagdaanan mo. Walang kailangang dagdagan, walang kailangang tanggalin. Maya-maya, tinawag na ang pangalan niya mula sa entablado. Ngayon po, pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng nagpamalas ng lakas, katatagan at pananampalataya sa sarili. Kahit sa harap ng kahirapan at paghamak ng lipunan, ang dating nagtitinda ng yelo sa kalsada at ngayon ay isa sa mga inspirasyong babae sa ating komunidad, Miss Eliza Ramirez. Tahimik siyang tumayo, pinilit na hindi manginig ang tuhod, umakyat siya sa stage. At sa unang hakbang pa lang, ay tila naging mabigat ang hangin sa paligid.
Daan-daang mga mata ang nakatungin sa kanya. May mga nakangiti, may mga nagtataka, may mga tila di makapaniwala na siya ang susunod na speaker. Tumayo siya sa harap ng mikropono, huminga ng malalim, saka nagsimula. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Eliza. Wala po akong degree. Hindi po ako nagtapos sa kolehiyo. Ang natapos ko lang ay high school. Hindi po ako businesswoman, hindi rin po ako politiko. Isa lang po akong ina. Huminto siya sandali, huminga muli. Hawak ang maliit na piraso ng papel kung saan niya isinulat ang ilang keywords, pero hindi niya ito tiningnan. Tiningnan niya ang audience at nagsimula. 3 taon po akong naglalako ng yelo sa gilid ng kalsada. Isang araw, ang huling barya ko ay ginamit ko para makabili ng diaper para sa anak kong may lagnat. Akala ko po, katapusan na ng mundo ko. Pero hindi ko po alam, may isang taong nakatingin sa likod ko. Isang taong hindi ko kilala, pero piniling tulungan ako nang hindi ko nalalaman. Sa mga sumunod na linggo, binigyan ako ng oportunidad. Hindi po pera ang ibinigay sa akin, kundi pagkakataon, trabaho. Pagkakataong maipakita na kahit ang isang babaeng walang-wala ay may kakayahang umangat kung bibigyan ng respeto at tiwala. Muli siyang huminto, may ilang nagpunas ng luha sa audience. Naroon si Miss Rica, si Aling Bebang, si Lian, sa tabi ng isa sa mga staff ng bakery. Nakangiti habang nanonood kay mama niya sa entablado. Sa mga kababaihan dito, lalo na sa mga katulad kong minsan ay inakala ng lipunan na walang mararating. Huwag po tayong matakot mangarap. Hindi man agad-agad, pero sa bawat hakbang natin, may bunga yan. Minsan, hindi natin alam, may nakatingin pala na handang magbukas ng pinto. At sa oras na iyon, Dapat handa tayong pumasok. Hindi bilang palimos, kundi bilang karapat-dapat. sa huling bahagi ng talumpati, bumulong siya ng isang panalangin sa sarili. Sa kanilingon si Sebastian na tahimik ngunit halatang emosyonal. Salamat po sa pagkakataong ito. Hindi lang po ako nagsasalita bilang Eliza Ramirez. Nagsasalita po ako para sa lahat ng single mothers, para sa lahat ng kababaihang patuloy na lumalaban kahit walang nakikinig. Nandito po kami, buhay po kami, at handa na po kaming marinig. Pagbaba niya ng stage, sabay-sabay ang palakpakan. Tumayo ang ilang audience. May mga lumapit sa kanya, kinamayan siya. May ilang kababaihan ang humawak sa kanyang braso at nagsabing, "Salamat sa lakas ng loob mo. Parang kwento ko yan." Sa isang sulok ng hall, si Sebastian ay may hawak na maliit na notebook. Sumulat siya ng isang pangungusap. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa alinmang talumpati ng mga may tituyong nakaupo sa entablado. Sa pagtatapos ng programa, isang kilalang negosyante ang lumapit kay Eliza. Si Mrs. Aurora Lim, presidente ng isang non-profit na nagtuturo ng entrepreneurship sa mga kababaihan. "Eliza, anito, gusto kong isponsor ang pag-aaral mo. Meron kaming programang Tabuhayang Babae, short course for aspiring micro-entrepreneurs. Online ito pero may mentorship. Libre. At ikaw ang gusto naming unang scholar ngayong taon." Halos hindi makapaniwala si Eliza. "Po? Ako po?" "Oo, kasi hindi mo lang ginamit ang tinapay para mabuhay. Ginamit mo ito para bumuo ng kinabukasan. At gusto kong mas marami kang mabigyan ng lakas." Sa pagbabalik nila sa looban, sinalubong siya ng mga kapitbahay na nakapanood ng live stream ng event. "Eliza, napanood ka namin? Ang galing mo. Uy, baka maging vlogger na yan. Proud kami sa'yo, anak." Hindi sanay si Eliza sa papuri, ngunit sa halip na mahiya, ngumiti siya dahil alam niyang hindi ito pagmamayabang. Ito'y bunga ng kanyang pagsusumikap at kababaang loob. Nang gabing iyon, habang pinapahiga si Lian, may kinuha siyang envelope mula sa ilalim ng kutson. Nandoon ang ipon niya. Kalahating taon na niyang sinisiguradong may naitatabi mula sa sahod. Tiningnan niya ito, saka pumikit. "Anak," bulong niya habang inaayos ang kumot ni Lian. Handa na siguro si Mama magsimula. Pero sa tamang panahon, Sa ngayon mag-aaral muna ulit si Mama. Kasi kung natututo si Lian araw-araw, dapat si Mama rin. Sa maliit nilang tahanan, walang aircon, walang mararangyang gamit, pero punong-puno ng karangalan. Sapagkat hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang spotlight. Minsan, sapat na ang pagupo sa harap ng mikropono.
pagbuka ng bibig, at pagsalita mula sa puso. At sa araw na iyon, buong lipunan ang nakarinig. Lumipas ang 3 taon sa isang tahimik na eskinita sa gilid ng lungsod kung saan dati maririnig lamang ang kalampag ng mga takatak boys at sigawan ng mga batang naglalaro sa kalsada. May isang munting tindahan na agad tumatawag ng pansin sa sinumang dumaraan. Sa harap nito ay may karatula, Lian's Bread of Hope. Ang amoy ng bagong lutong pandesal, Spanish bread at munay ay sumasalubong sa bawat umaga. Ang bakod ay gawa sa kahoy ngunit pininturahan ng puti. Sa gilid nito ay may maliit na play area. At sa sulok ay may estante ng libreng tinapay para sa mga batang palaboy. Sa loob, makikitang abala si Eliza. Hindi na bilang empleyado, kundi bilang may-ari. Nakasalubong ang buhok, may apron na may sulat na, mula sa pawis, may pag-asang sumisibol. Ang kanyang mga kamay ay sanay ng humawak ng masa at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lian, huwag masyadong tatakbo sa likod ng oben ha? Baka mapaso. Tawag niya sa anak na ngayon ay 6 na taong gulang na, masigla, matalino at palangiti. Opo mama, sagot ni Lian, sabay ngiti at balik sa pagkulay sa kanyang activity book sa sulok. Ang Lian's Bread of Hope ay bungang ng halos 3 taon na pag-iipon, pag-aaral at pagtitiis. Sa tulong ng scholarship ni Mrs. Aurora Lim, natapos ni Eliza ang entrepreneurship course na nagturo sa kanya ng financial planning, marketing at customer service. Matapos ang 6 na buwang mentorship, inalok siya ng puhunan para sa maliit na business venture. Hindi siya nag-alinlangan, pinili niyang magtayo ng sarili niyang panaderya. Pero hindi ito naging madali. Noong una, nilalakad niya araw-araw ang buong barangay para magpamigay ng flyers. Hindi lahat ay agad naniwala. May ilan pang nagsabi, hindi naman yan tatagal. Dating vendor lang yan eh. Pero pinili niyang hindi magpaapekto. Sa bawat araw, dumadami ang suki. Sa bawat linggo, may bago siyang tinapay na ino-offer. At sa bawat buwan, may bagong bata na tinutulungan niyang makakain ng libre sa pamamagitan ng tinapay para sa mga bata corner niya. Isang umaga, habang abala siya sa paggawa ng custard buns, dumating si Sebastian. Ngayoy bahagya ng pumuti ang buhok pero nandoon pa rin ang tikas at lalim ng mga mata. Nakasuot lang ito ng polo shirt at simpleng pantalon. Magandang umaga, Eliza, bati niya sabay silip sa loob ng bakery. Sir Sebastian, tugon ni Eliza, agad na lumapit at nag-abot ng yakap. Bakit hindi kayo nagsabi na dadalaw kayo? Gusto ko sanang makita kung gaano ka nakalayo mula sa tindahan ng diaper dati, sagot ni Sebastian, sabay kindat. Nagkatinginan silang dalawa, parehong alam na ang tagpong iyon, ang sandali kung kailan nagsimula ang lahat. Hindi ko po makakalimutan yon, ani Eliza. Lahat ng tinapay na to, lahat ng perang kinikita ko ngayon, lahat ng respeto na meron ako, nagsimula sa barya at sa likod ng isang matandang tahimik na nakamasid. Hindi ako ang nagbigay sa iyo ng tagumpay, Eliza, sagot ni Sebastian, seryoso ang mukha. Ikaw ang naglatag ng daan. Ang ginawa ko lang, binuksan ng pinto. Ikaw ang pumasok, ikaw ang nagtrabaho, ikaw ang lumaban. Maya-maya, lumapit si Lian. Hello po, Tito Baste. Tawag niya kay Sebastian. Tito Baste na ulit? Tanong ni Eliza, sabay tawa. Hindi mo ba ipapaliwanag sa kanya na ikaw pala si Sir Sebastian Vargas? Hayaan mo na, sagot ng lalaki habang kinarga si Lian. Mas gusto ko pa rin ang tawaging Tito Baste. Diyan ako unang naging bahagi ng buhay ninyo. Naupo sila sa maliit na mesa sa gilid ng tindahan. Doon, kasama ang mainit na pandesal at kape, pinag-usapan nila ang mga plano ni Eliza. May plano akong magbukas ng isa pang branch, ani Eliza. Pero hindi lang basta bakery. Gusto ko yung may kasamang skills training para sa mga solo parents. Gusto kong maulit sa iba yung nangyari sa akin. Napangiti si Sebastian. Eliza, aniya, ngayon ikaw na ang mangbaste sa kwento ng ibang tao. Kinagabihan habang nagsasara ng bakery, tumayo si Eliza sa tapat ng pinto. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid, ang mga estanteng walang natirang tinapay, ang simpleng karatula na sinulat niya mismo, ang ilaw na sumisinag sa loob ng tindahan. Naalala niya ang barong-barong, ang lamping basang-tasa, ang uling sa ilalim ng kalan, at ang mga panahong walang-wala siyang pamasahe.
Naalala niya rin ang mga mata ni Lian noon. Malungkot, sakitin, walang kabuhay-buhay. Ngayon, ito'y malusog, maliksi, at puno ng pangarap. Pumasok siya sa tindahan at isinara ang ilaw. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang dulo. Hindi pa ito ang pinakatuktok ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa gabing iyon, habang humahaplos sa noo ng kanyang anak bago matulog, isang malalim na panalangin ang lumabas mula sa kanyang puso. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. At kung may darating pa mang pagsubok, lalaban ulit ako dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Sa dingding ng kanilang maliit na silid, nakasabit ang unang resibo mula sa bakery, ang kauna-unahang bentang ginawa ni Eliza. Katabi nito ang litrato nilang mag-ina noong unang araw ng opening, parehong nakangiti, parehong puno ng pangahap. At sa ilalim ng larawan, may isang simpleng sulat kamay na nakalagay. Minsang may inang may huling barya, ngayon may negosyong may layunin. At doon, sa munting tahanan at panaderyang itinayo mula sa luha, pagod at panalangin, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang kwento ng tagumpay, isang kwento ng pag-asa na ipinasa sa iba.